Ipinag-utos ng pamahalaan sa mga internet service providers na i-block ang mga websites na naglalaman ng mga malalaswang video at mga larawan. Ito ay upang maiwasan na ang insidente ng child pornography at child abuse sa ating bansa. Balitaan mo kami, Julius Di Samburon. Matagal nang tutol at nilalabanan ng pamahalaan ng mga insidente ng mga pang-aabuso sa bansa, lalo sa bata. Isa na sa mga konkretong halimbawa dyan ang child pornography. Kaya nga ba ipinag-utos na ng pamahalaan sa mga internet service providers o ISP na i-block ang access sa mga website na naglalaman ng mga malalaswang video at larawan ng mga kabataan. Kaugnay ito sa tila paglipana at pagtaas ng bilang ng mga child sexual abuse scandals sa World Wide Web. Nagiging isang salik ang mga pornographic sites na ito para mapasok sa maling gawain ang mga bata gaya ng kahalayan. Sa ganitong gawain, kanilang ginagamit bilang subject of sex acts sina neneng na siyang binabayaran para dito sa pamamagitan ng video streaming. Ayon kay National Telecommunications Commission Executive Director Edgardo Barrios, naglabas na sila ng isang memorandum na kung saan naglalahad na dapat maglagay ang mga ISP sa bansa ng mga software programs gaya ng black access o age filters sa mga site na may child porn materials. Ito ay dapat magiging epektibo sa loob ng 120 araw. Pagtapos ng deadline, kinakailangan magpasa ang ISP sa Interagency Council Against Child Pornography kada 1 buwan o 30 araw ng listahan ng mga pornographic websites na na-block na. Sa ilalim ng Aquino Administration, itinatag ang Interagency Council Against Trafficking. Ang child pornography at child abuse ay sakop ng mandato ng IACAT sapagkat ang mga krimeng ito ay sinasagawa sa pamagitan ng pagsasamantala sa mga batang ginagawang instrumento ng negosyo o kalakal. Sa aspeto ng law enforcement, nagtatag din ang Philippine National Police ng Anti-Transnational and Cybercrime Division, Criminal Investigation and Detection Group, na kasalukuyang tumutusok sa mga naghihinalaang sugad ng cyber pornography sa Metro Manila, Angeles City, Cagayan de Oro City at lalawigan ng Cebu. Patuloy nila ngayong iginiit na seryoso sila aniya sa implementasyon ng Anti-Child Pornography Act of 2009 maging ng Public Telecom Policy Act of 1995 para mapangalagaan ang kapakanan ng mga kabataang nasasangkot dito at sinisiguro nila sa mga lalabag na may kaakibat itong parusa, dapat sila'y managot sa kamay ng batas. Ang ginagawa natin yung pag-involve yung magulang, yung bata, iniiwalay na kagad natin sa custody ng magulang. May long-lasting effect yun eh. Initially, wala dahil nagsuso. Sa magulang, siguro wala. Pero sa bata mismo, may malaking epekto yan. Matatandaan, may 13 suspect na sangkot sa malalaswang gawain nito ang nahuli. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon.